bawat isa sa amin. Kagaya ng ah, awit na amin pong narinig. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay nandirito sa aming kalagitnaan upang manguna, upang mangusap, at ang mga salita mo ang siyang magbibigay sa amin ng tunay na kalakasan at pag-asa at magiging sandigan namin sa bawat araw or sa bawat mga desisyon na aming gagawin. Lord, we continue asking your Holy Spirit to be with us, guide us, at maraming salamat po sa mga anak mo na dinala sa room na ito upang ah, makarinig at mag-reflect ng iyong mga salita. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang umaga po ulit. So, today is the last Monday of the month. So, ang akin pong, ito po yung, ako po yung naatasan for today. So, share screen ko na po, Pastor. Okay na po. Yan. So, for today po, ang atin pong lesson, it's about, oh, wait lang po, biglang nagano siya. Kita po ba, Pastor? Wait lang po. Nag-end po yung anak ko. I-escape po muna po. Escape. Okay. Sige. Ayan po. Okay. So, today is January 27. Ang atin pong, ayan po. Okay na po. Kita niyo po yung ano natin. So, yung atin pong ano ngayon, it's about Look Again and Think by Oswald Chambers. And our verse for today is, do not worry about your life, that can be found in Matthew chapter 6, verse 25. So, ito po yung pinaka-content po ng ating um, devotion for today, and meron po ako mga dadagdag at the end of this ano po. So, I will be reading this one. A warning which needs to be repeated is that the cares of this world, the cares of this world, ayan, the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust for other things will choke out the life of God in us, that can be found in Matthew 13, verse 22. And here it goes. We are never free from recurring waves of this invasion. If the front line of attack is not about clothes and food, it may be about money, or the lack of money, or friends, or lack of friends, or the line may be drawn over difficult circumstances. So nowadays po, ito yung kumbaga nagiging battle natin sa mundo na dati, sabi nga po nung mga nakakatanda, yung mga nagkakaedad na po, dati napakasimple lang ng buhay. Hindi mo po problemahan kung may signal ka or what, walang internet. Pero nowadays, since nagkakaroon tayo nag-evolve na yung mundo, nagkaroon ng advancement. So, ito din yung mga nagiging hindrances bakit yung tao ay nagkakaroon ng mga agam-agam, mga worries. So, sabi nga po, it is one steady invasion and these things will come like a flood unless we allow the Spirit of God to raise up the banner against it. Yan, actually, ayaw po mag-ano. Nakikita niyo po, nag-ano po. Yan. Okay po. Nag-ano po, nag-hang po yun. Okay. And then sabi po dito, I say to you, do not worry about your life. Our Lord says to be careful not only about one thing. It's our relationship to Him. But our common sense shouts loudly and says that it's absurd. I must consider how I am going to live, and I must consider what I'm going to eat and drink. Jesus says you must not beware of allowing yourself to think that He says this while not understanding your circumstances. Jesus Christ knows our circumstances better than we do.
And he says we must not think about these things to the point where they become the primary concern of our life. Whenever there are competing concerns in your life, be sure you always put your relationship to God first. Sufficient for today, it its own trouble that can be found in Matthew 6:34. The question is for our reflection, how much trouble has begun to threaten you today? What kind of mean little demons have been looking into your life and saying, what are your plans for next month or next summer? Jesus tells us not to worry about any of these things. Look again and think. Keep your mind on the much more of your heavenly Father that can be found in Matthew chapter 6 verse 30. Ito po yung ano natin. Wisdom from Oswald. There is no allowance whatever in the New Testament for the man who says he is saved by the grace but who does not produce the graceful goods. Jesus Christ, by his redemption, can make our actual life in keeping with our religion's profession. This is come from the studies in the Sermon on the Mount. So, ito po yung dinagdag ko. Sabi po, worrying doesn't change anything, but trusting God in God changes everything. So, ito pa po yung karagdagan na pwede po natin as part of our reflection about yung para hindi po tayo mag-worry, hindi po tayo mag-focus dun sa mga bagay na minsan tawag dito, minsan nararatel tayo kasi palagi nating iniisip baka hindi na mangyari yon or ganito na yung kumbaga instead of nagiging optimist tayo sa isang bagay, nagiging nakakalimutan natin may Panginoon tayo na gagabay sa atin in every step of the way because God will be our will be our guide and he will direct our path in everything that we do. So may three akong nahanap sabi dito as part na hindi tayo mag-worry na makikita po sa Matthew 6 verse 25 to 34. Jesus teaches not to worry about material needs but to seek God's kingdom first. So kanina po na may part po dun sa devotion natin na nabasa. And number 2, it's in Philippians chapter 4, 6 and 7. Paul encourages believers to bring their worries to God in prayer, trusting in His peace. And number 3, 1 Peter chapter 5 verse 7. Peter reminds believers to cast their worries on God who cares for it on them. So yun po sa personal reflection po ko po regarding about worries in life no. Sabi nga yung worries tawag dito minsan ginagamit or kadalasan ginagamit siya ng kalaban para sabihin na yun nga pwedeng yung wino-worries natin is about yung natin yung future kumbaga yung kalaban, yung po sasabihin kapag yung present situation mo is not good, maybe he will the kalaban sasabihin niya ay ganyan na lang, wala nang magiging maayos kung hindi ganyan. So most of the time ako po yung pinaka worries ko I am dito hindi po ako ganun even dati po no even meron po kasi akong minsan na hindi po ako ganun ka self-confident. So madalas yun yung ginagamit ng kalaban sasabihin, ay hindi ka naman wala ka naman kaya yung ganun. So but through the help of yung pagbabasa talaga ng Bible, nagso-soaking ka, yung prayer, it means a lot na nire-remind ka ni Lord na we are created na binigay ni Lord para gawin yung ministry, yung mga inatang niya sa atin, hindi hindi naman siya ibig sabihin pag ministry kailangan nasa church ka. Minsan yung ministry na ibibigay sa atin Lord, example po, ministry as parent, 'di ba? Ibibigay sa iyo ng Panginoon yun as part ng kumbaga po na
steward. So, as parent or as worker, example, kung nagtatrabaho ka sa government or anything na ano po, no, yun po yung mga ministry na ibibigay ni Lord. So, ano ba yung mga worries natin? Yun nga po, yung minsan kung hindi enough yung mga ano natin, mga resources. Unang-una na nga po no, yung nowadays sabi nga ang daming ang taas ng bilihin, ang taas ng kumbaga po nagtataas lahat ng mga ano po. Pero kung sa human side pwede mong sasabihin hindi na yata bababa, wala nang ano. Pero if you are connected in Christ, yung worries natin kapag kinas natin kay Lord, magiging light yung burden na ano na dinadala natin. And sa pagiging light na yon, makikita natin yung purpose ni Lord. Una, kumbaga, yung nga po sabi ko, magiging positive ka sa mga bagay na sa tingin ng iba negative. Pangalawa, yung ano mo po, yung reliance mo, hindi ka nagiging self-reliant. So nagiging ano ka, yung mga bagay na nagpapalungkot sa iyo or nagpapa-worry through God, sa kanya mo binibigay, and then binibigyan kanya ng ano, binibigyan tayo po ng ano ng mga ng strength, ng mga reminder na kaya mo yan. Kumbaga, yung worries, hindi dadaan lang yan. Huwag mong patambayin. Kasi yung mga worries, nandun na yung mga problema, yung mga ganun po. So, ito po yung babalikan ko po na pwede nyo pong i-share. So, ito po yung question. Aha, ito po. How much trouble has begun to threaten you today? And what kind of mean little demons have been looking into your life and saying, what are your plans for the next month or next summer? Yun lang po. Thank you po and God bless po sa ating lahat. Marami pong salamat, Deacon Zona. Sige po, mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa ating pong sharingan. Ang tanong na iniiwan po sa atin at pwede po natin ibahagi, pwede po natin ibahagi, how much trouble has begun to threaten you today? Or to threaten you? What kind of mean little demons have been looking into your life and saying, what are your plans for next month or next summer? Ano ba yung mga plano mo? Ano ba yung iniisip mo? Huh? So, sino po ang nais po mag-share muna? Diba? Actually, ito pong ating uh, sharing discussion pong ito o reflection. Kadugtong ito kahapon ng ating pong pag-aaral, pakikinig through Ate Ruth. Dito po si Ate Ruth. Ano yung mga worries? Di ba? And then, dito naman, what troubles? Ano yung nagiging sagabal? Ano yung mga problema? Ano yung mga trouble na kung saan ay nagiging threaten sa atin? Ang tawag po ni Oslo Chamber dito, yung mga troubles ay little demons. So, sino pong nais pong unang mag-share? Tumatahimik. Sige po. Pastor Rory, Sige po, Kuya Virgil. good morning dyan. Magandang hapon naman po dyan. Thank you po. Di po ba nasa Matthew 25 na do not worry what you will drink or what you will eat for your body, what you will wear. If not, ito rin po yung sinabi ni Sister Ruth kahapon eh. Ganun din po yung ano. Ang akin po naman, totoo po ito, lahat tayo we're human being pero it's not correct daw po
Sabi ni Ate Olive, yung katwiran na sapagkat kami tao lamang, hindi daw po true. It's not correct. Rely on God. Even if you're a human being, always believe on God. So worry will not be there. At saka pag nasa Panginoon daw po, tao tayo, kinreate niya tayo sa kanyang image. So we do not have to worry. Nandiyan dyan ang Panginoon natin. Ang akin naman po, yung testimony ko talaga po, ano niyo po, Pastor, warrior ako eh. Before I became a good Christian, ika nga, hindi ako righteous man, I'm not a self-righteous Christian. May mga pagkakamali ako, may mga iniquities ako, may mga shortcomings ako sa Panginoon. Ngayon po, ito nga pong worry, kamukha warrior ako, lahat to. Yung aalis ako, di may sasakyan. Paano to? Wala akong gasolina. Paano to? Wala akong perang panggasolina. Nandun kaya yung puro baka at saka yung word na sana. Tsaka yung baka, ay sana pala. It's not correct din po pala yon as a Christian. Basta leave everything to God. Yun lang pong Ako po, ilang beses po akong inatake. 3 beses heart attack Hindi ako nag-worry na maging yung incapacitated, yun bang nakangiwi, hindi makalakad. Inoperahan ako ng 2 times sa liver. And still, I'm alive. Kasi po, hindi po ako nag-worry during that time because ang dami pong intercessor na nagpre-pray sa akin. Yun pong una yan, si Pastor Bida May. Siya po unang-una nagsabi noon na stop worrying to Tito Virgil. Huwag mo isipin ng worry. Tsaka do not think of any stressful matter na makaka-affect sa iyong health. Ganun po ginawa ko through the help of our God and through the prayers of mga intercessors ng LGI, ng Breakthrough, ng JIL, kamukha nga itong Daybreak. I'm thankful po. Kanya tama rin po yung why worry, sabi nga ni Oswald Chambers. Yung po yung, kasi po may bumubulong sa left Alam niyo po ba yun? May bubulong na negative, na kalaban. Yung nga, sabi nga ni Oswald, that little demon, I do not mind them. Ika nga, don't worry. Be happy. Call God and He will always be with you. Yun lang po. Thank you po for listening and sharing my testimony. Thank you, Pastor. Thank you din po sa inyo pong patutuo and amen for your declaration. Worry, actually po, nag-start po ang worry kapag nag-isip ka. At sa iyong pag-iisip, nagiging negative. At sa pagiging negative noon, iyon na ang start ng worry mo at pagiging trouble na. At sa pagiging trouble, nagkakaroon ka na ng sakit ng ulo, nagkakaroon ka na ng sakit sa puso, nagkakaroon ka ng sakit mo sa katawan. And that is the beginning of worriness. So kung iisipin mo nga yung worry, ay naku, talagang, sabi nga po ni Oslo Chamber na, bigyan threaten your today. Kumbaga, talagang matathreaten na yung araw mo. Balisa ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. So, that is one the attack of the devil when he, actually po, nag-i-start lang bumubulong ang kaaway kapag you entertain the negativity. Amen. So, yun po yung po doon. Talagang kapag yung bulong ng kaaway, lalo mong ma-entertain, wala na. Ang sabi doon, laglag ka na. So, tama nga po ang sabi po ni Kuya Virgil, don't worry, be happy, relax lang, and put a call to God. So, sino pa po?
Hello, Pastor Rory. Sige po, Ay, unahin ko po si Pastor Chenoy and then si Ate Lydia. Thank you. okay, pasensya pa, Ma'am Lydia. Okay, so ito po yung tinatanong kasi Jesus tells us not to worry about any of these things. So look again and think, ay, asan ba yung kanina na yung plan for next year or month? Yun po. So, actually about worry, masabi ko po na parang ako po yung taong pag pinagtawag dito, pag pinagkatiwala ko sa Lord, sumusunod lang ako. Pero honestly, syempre, hindi naman pwedeng, hindi po natin yon isipin. Ganon. Pero kapag pinagkatiwala natin sa Lord, sabi nga po ni Jesus, seek ye first His kingdom. Kailangan po natin na ipag-unahin ang kanyang kaharian at yun ang ginagawa ko. Pero honestly speaking, for almost 26 years po ako sa ministry. And my prayer actually na magkaroon po kami ng tinatawag na building, sa church building. Kasi ako is a church planter po ako ang dami na pong lugar from Antique, province of Antique, naging sa probinsya po ng Antique, may mga lugar diyan at saka sa tawag dito sa Romblon, kahit saan po ako dinadala. Pag doon po ako dumadako, parang talagang yung laging pumapasok at saka yung napakasidhing ko talaga, yung building talaga at saka wala kasi kami ay laging nangungupahan. Sinishare ko lang po na itong worry na word, kapag hindi po talaga tayo dito kapit kay God, talagang sasakyan po tayo ng yung little demons na tinatawag kanina. At saka doon po mag-uumpisa na sasakit yung ulo natin. So sabi ko nga ngayon, college na yung anak kong isa at saka dalawa lang po sila at saka second, senior high yung isa, grade 11. Nakita ko po talaga, ngayon parang unti-unti ko nang nakikita na may pinoprovide na ang Lord na magkaroon ng building yung church na before tawag dito, plinant ko at saka binalikan ko at saka ngayon nag-church pioneer naman po ako dito sa sentro. Pero talagang sabi ko nga, salamat sa Diyos no, na kung saan ang salita po talaga ng Panginoon na bakit po natin ipag-alala yung mga bagay na ito. Which is, pumapasok minsan sa isip na sana parang minamadali ang Lord. Pero glory to God na nandoon pa rin ang salita niya na laging nagpaalala na bakit nga natin ipag-alala yung mga bagay na ito na hindi naman natin kayang ipagkaloob, hindi naman natin kayang gawin. Kaya salamat po sa Diyos. So ito lang po ang gusto ko pong ihingi sa atin ngayon na salamat sa message sa oras na ito. Yung nais ko lang po na isama po natin sa prayer na sana po yung aming ancestral house kasi kahapon nagkaroon po kami ng yun na po pinagkatiwala ko sa Panginoon pero meron namang umeksena. Pero salamat sa Diyos dahil talagang kapag tayo po ay nasa Panginoon, talagang gumagawa din po siya talaga ng way. Kahapon yung kapatid kong isa na naman siya, nag-umeksena, pero yan po ay na talagang pinagkaloob ko sa Panginoon. Tiningi ko sa mga magulang ko, matagal na rin nilang binigay. Ngayon lang po ako tawag dito action na sa assessors. Kaya sabi ko sa kanya, babalik ako sa vision na binigay ng Lord sa akin ng second floor ng bahay ay gagawing church. So, yung kahapon, salamat sa Diyos na yung nakuha ba yung mga pag-alala kasi may mga engineer, arbitrator na nagsabi sa akin na tutulungan kita, pastora. Huwag ka nang problema sa Tsaka hinarap din niya yung kapatid ko at pinagsabihan din. Kaya sabi ko, kapag pinagkatiwala talaga natin sa Diyos, ang lahat ng bagay na minsan ay laging sumasagi sa isip, talagang gumagawa at kumikilos ang Diyos. Na kahit di natin alam kung paano siya kumikilos, di natin makikita ang kasagutan ng panalangin, pero may ginagawa po ang Panginoon sa hindi po natin nakikita. At yan lamang po ang gusto ko pong ma-share at pinapasalamat din po sa Lord
Dahil kapag magtiwala po tayo ng gusto sa Panginoon, gumagawa din po siya ng wasto at ginagawa niya ang lahat para sa atin. God bless po at again isang mapagpalang hapon at umaga sa inyo. Praise be to God. Salamat, Pastor Chinlin, sa inyong patotoo. Sige, Ate Lydia. Sige po. Naalala ko lang po. Nung po bang tawag doon, nung pong paalis ako papunta rito, syempre ang dami kong maiiwan doon sa yung bahay namin. Tapos yung kapatid ko kasi nandun sa, yun yung isa sa winuwori ko. Yung kapatid ko naiwan doon sa bahay na wala siyang kasama. So, isa po siyang senior din, mas senior sa akin. Siya yung kapatid ko na linagak sa akin ng mga kapatid ko. Sabi ko, Lord, di ba promise nyo sa akin, kayo yung bahala. Sabi ko nga ganun. Kasi siya yung wino-worry ko. Paano na tong kapatid ko wala siyang kasama rito sa ano. Tapos, hinahabilin ko dun sa mga kapatid ko. Pero hindi po nila, kumbaga sa ano, hindi nila kinuha doon sa bahay kong yun. So, nanatili po yun. Hanggang sa lumalakad po yung araw, nagtatry ako na ibilin muna doon sa mga kapatid ko. But then, hindi din naman inalaw ng Panginoon na nagstay siya din doon sa aming tahanan. Alam niyo po ba ang ginawa din? Talagang yung kanyang pangangailangan, pinubide ng ating Panginoon. May nagbigay ng hindi nagulat din ako. Sabi ko sa kanya, kasi tinuturo ko rin na manangan siya sa ano ng Panginoon. Manalangin ka, kuya, sabi ko nga ganun. Talagang humingi ka ng tulong. Huwag kang magre-rely sa amin kasi kami ginagamit. Pero kung ikaw mismo ang hihingi ng tulong sa ating Panginoon, kasi yun yung tinuturo namin sa kanya na mag-rely sa ating Panginoon. Sabi niya, nananalangin naman ako. Then meron din sumagot na bago ako umalis, kasi iniisip ko na yung iiwanan, tapos nag ano ako ng mga pangangailangan niya. May nagbigay din ng mga goods, mga ganyan. Talagang gumagawa ang Panginoon doon sa mga bagay na tatakot natin, wino-worry natin, hanggang sa meron ding ito yung salita na binigay sa akin kahapon, fear not, you don't need to worry about tomorrow. God is in your tomorrow. So marami tayong kinatatakutan, marami tayong wino-worry. Ako mula nung pong isa din akong naisip ko rin po yung nag-retire ako, sabi ko, Lord, wala na akong income, wala na akong ganitong darating na ganito. Although meron din akong pension, pero sa susunod pang taon yun. Sabi ko, Lord, paano na yung gastusin namin, sabi ko nga ganun, yung kung halimbawa yung ganitong mga bayarin, pero God is good, is so good, God is so Lord, talagang sufficient yung binibigay niya. Inalaw naman ako ng Panginoon na matira din naman ako doon sa anak ko, tsaka dito, at tsaka patuloy din yung provision na binibigay sa akin ng ating Panginoon. Kaya yung worry natin, hindi dapat tayong mag-worry. Hayaan mo ang worry ang mag-worry sa Kanya. Kaya salamat, at talagang binibigyan tayo ng katatagan, kapayapaan, in spite na nandun tayo sa gitna ng paglalaban natin dito sa mundo na ito, ay nandun pa rin yung katiwasayan na binibigay sa atin. Kaya salamat sa ating mapagpalang Ama na patuloy na nagkakaloob sa ating pangangailangan at protection. Thank you for letting me share. Salamat po, mga kapatid. Salamat, Ate Lydia, sa inyong pong pagbabahagi. Actually po, habang nagsasalita po kayo, yung sana ay talagang hindi natin pwedeng gamitin.
Kasi karanasan ko rin naman po yan eh. Kahit na yung worry, karanasan ko rin po yan kaya nasasabi ko. Ang sana, hindi siya pwedeng gamitin kasi yung sana parang binabalik mo. At yung sana ay parang hindi siya magkakatotoo. Ang sana ay hindi siya magaganap. Kaya yung wording sana, kinagamit din niya ng kaaway upang ikaw ay mag-worry. Upang ikaw ay magpalit sa nakaraan. Sana ganito na lang ang nangyari. Sana dapat ito yung desisyon na ginawa ko. Sana hindi na ito naganap. At iyan po ang ginagawa din ng kaaway upang bumulong na at doon nang mag-i-start yung pag-aalala, yung worry na. Kaya ho, maraming bagay na bilang isang mananampalataya, ang pagiging Krisyano sa pagkanyang paglakbay ay talagang nagkakaroon niya ng kapit kapag ini-entertain mo yung word na sana at pagbibigay sa'yo ng worriness. Kagaya po ng ating pong napakinggan ngayon at kahapon, sabi nga ni Ate Ruth, ako, personally, ang sa pagiging pong pastor, lalo na ho sa Pilipinas, talagang hindi po siya sapat. Kung minsan, magtataka ka na lang, bakit ko nagagawa ang anong panahon na ako po nakadestino sa sentro ng Porac. Ayun, maliit po ng church yun. But I thank God within that 3 years, I survived. Why? Because of the help of God. Because of the finance na binibigay po ng Diyos. At nung panahon po yun, ako po ay nag-aaral pa ng seminaryo. Talagang napakahirap na kung saan actually, ang sahod pa lang po noon is 2,500 pesos. Malaki-laki na po yun panahon na yun, pero ngayon, di ko alam sa Pilipinas. Ibo, sabi ko, pupunta po ako ng seminaryo, nagbibiyahe, and that particular manner, I praise God kasi natapos binigyan ako binigyan ako ng tulong ng Diyos upang matapos ko ang pag-aaral sa seminary sa Kabanatuan po sa West Divinity. Iyon po ang isang naalala ko. And then, pagdating mo sa isang church, ay naranasan ko po na 2 buwan ay wala akong sahod. Because yun ang dahil hindi sila ganong ka-giver on one church. But I thank God, I praise God dahil siya yung nagtuturo at siya yung nagbibigay at siya yung talagang provider po namin. Provider ko. Dahil sa panahon na yun, I am a single person, not a married as now. Kaya ho kahapon, na-share ko na rin po dito, nag-aalala for how many years nakapagtrabaho, 5 months lang. But God supply our needs here. Amen. Ang asawa ko po ang nagtatrabaho. Ako po yung tiga-alaga ng mga bata, lahat na nag-asikaso. But I thank God. But I know God, always God will supply our needs according to His riches and glory. So doon pa lang po,
makikita po natin na ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos ang nagtuturo, sabi ko nga ako kahapon, ang nagtuturo upang gawin ang bagay at siya rin ang magbibigay ng mas maraming pagpapala, dobling-dobling pagpapala o tripling-tripling pagpapala when we put our trust to Jesus. Yun lamang po. Meron pa po bang isang mag-share? Pastor, ako po, saglit lang po. Ayun na. Usually, pag umaatake ang kalaban, binubulungan ka, di ba? Ako, ganyan, ganyan, ganyan. So, ang ginagawa ko na kaagad, pag re-realize ko na yung gawain ng kaaway, kasi pinapaalala niya kung ano-ano hindi niya dapat, yung mga doubts, mga worry, ganyan. Sabi ko na, i-review ko na siya kaagad. Sabi ko, get behind me, Satan. You don't have the right to destroy my mind. You know, kasi Amen. worry is always in the mind. Kasi yan, nag-i-start. Get behind me, Satan. Pinag-pray ko na yan sa Panginoon. You don't have the right. I-rebuke ko na siya kaagad. And then, sasabihin ko na kay Lord, Lord, please, take over my mind. Walang karapatan. Andiyan na naman po yung kaaway. Ganyan. So, after that, wala na. Basta, rebuke ka agad. Pag nakita na kaagad, rebuke na. Aalis na yan. Hindi na siya, kumbaga aalis na kasi matatakot na. Kasi, wala eh. Sisirain niya yung araw natin. Kaya lang po, pag na-distinguish na natin kaagad na yung kaaway na naman, rebuke na kaagad, umalis ka, Satanas, umalis ka, kaaway. Wala kang karapatan sa akin. Pinag-pray ko na yan, nasa Panginoon na yan. Hindi mo hawak yan. Yun lang po. And then wala, umaalis lang siya. Yun lang po. Salamat, Ate Ruth, and amen for that. No? Ayun po, meron lang ako naalala yung preaching po ni Pastor Robert. Yung sana, palitan mo ng sana. I-destroy mo yung sana. Hindi ko po alam yung exact word na yung sana ay gagawin niya ng yung binapawasak ng Panginoon yung word na sana na yun. Kung naalala ko ninyo, yung testimony ni Pastor Robert during the preaching ng Others Gipay online. That time during of the pandemic. So, mga kapatid, yung sana, huwag na natin gamitin. Yung sana, huwag mo nang i-entertain. At yung sana, huwag mo na siyang anuhin. Pagkos, natin, pabasag natin sa Diyos, gawin natin siyang worship the Lord, praise the Lord, glorify His name, and trust the Lord in our life. Si Ate Ofelia, nag-unmute. Si Ate Ofelia. Good morning. Thank you po, Pastor Rory. Kasi ang sana pa rin kasi binigay sa akin ng Holy Spirit. Palitan natin ng Hosanna. Hosanna. Yeah, make it as a song, Hosanna, not sana. Kasi yung word na sana, kasi you are not sure eh. As a believer, we need to have faith. What is the meaning of faith? Faith is a substance of things that we cannot see. So it means that as a believer, kaya nandito tayo sa daybreak, maganda kasi yung marami tayong natutunan. So forget the word sana because it's a word that means that we are not sure. But then we have faith, so we need to be sure of things that we cannot see. That is the meaning of faith. So dapat hawak tayo sa faith. Huwag tayo sa sana. Kakanta na lang tayo ng Hosana. Hallelujah. Ganon. So, praise God kasi every morning meron tayong napupulot kahit isang word. Forget the sana. Replace with Hosana. And hallelujah. Yun lang po. Salamat, Amen, Ate amen. Ofelia. Hosanna. Okay. Kahit na po sa prayer, hindi po natin siya dapat banggitin. Yung sana. But hallelujah. Praise the Lord. Because we are in faith. Even though that we don't see it,
Even though we don't feel it, just have faith for God and just to trust Him. Because God is a working God. Sabi nga po sa kanta, natin po madalas narinig, o gusto nating marinig ulit yung miracle worker. Even though we don't see it, even though we don't feel it, because He is our miracle worker. Sige po, tadako na po tayo sa ating pong prayer blast. Chakonesa Sona, pwede po bang thank you? Bago po yung mga kapatid, the Lord is leading us to make a prayer of cancellation of the word sana, of the word worriness, of the word of troubleness in our life. Pwede po ba tayong mag-unmute pong lahat, mga kapatid? And let us ask first for forgiveness for God. Second, let us ask for God that teach us to remove the word sana or not sure, or even not even sure. So let us pray for 1 minute and let us bless the heaven. Hallelujah. Lord, thank you for Father, thank you for the thing, for the Thank you for Father God, that's what you said. Lord, Son will not be mentioned again, O we Lord. pray to cancel the For word your honor and and glory, O we Lord, pray we will say, the word Hosanna, pray Hosanna. upon Hallelujah. things Praise the Lord, O Lord. cancel wala na hindi na Thank you, Lord. pinapagod kasi yung nasan Thank you, thank you. those words are Pasakin ninyo ang word witness or not In sure. Jesus' name we pray. Give us Amen. kada Hosanna. forget that word, Lord. My Kada damn, hindi na namin maalala. witness for us in the thank you, Father God. Thank instead you. rebuke the work of the enemy. Salamat po, Panginoon, sa iyong kasiguran Lord, we are so sure of you that that huwag Ako na umisip lahat. po sa Panginoon. amen, amen. Alam po namin Kaya ang problema. Salamat. You are the God of us. Lord, in Jesus' name, we destroy the work of the enemy and the word of sana, the word of worriness, the thinking before and after. In Jesus' name, seal it, Lord God, and cover us with your precious blood. At hindi po namin gagamitin yung word na sana sa panalangin, sa pag-preach, or telling to the people na aming makakausap. It will be destroyed, O Lord God. And because of you, we will trust you more because of faith and having faith in you. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen. Amen, amen. Sige po. Let us pray for our brothers and sisters in Christ that have a sick. And let us thank God for the miracle work that He will do in their body, in spiritually, financially, and morally sa kanilang buhay. So for 1 minute, let us all unmute and bless the heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus, for being God. So that's how God. Jesus.
I know that you are working. Lord, right now, we glorify you, we honor you, and we thank you na ang cancer ay mawala, na ang tumor ay matutunaw, Amen. na ang mga sakit sa bato ay inyong pagkagalingin, Panginoon, at magbabalik pagpapangsyon ng normal. At patuloy na kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, ang may mga ubo, may mga sore throat, Panginoon, na inyong pagkagalingin sa tanging pangalan ni Jesus. Ang may sakit sa mata, sa tanging pangalan ni Jesus, Thank you. I Panginoon, ang feel it. galingan ang inyong ipagkakalupos sa kanila. Name And it in Jesus' name, we cancel the sickness. We cancel the cancer because you are our God who heal them. In Jesus' name, by the blood of Jesus. And you said, Lord God, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are my praise. In Jesus' name, amen. 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 Amen, amen. Next po, ating pong ipanalangin. Oops, today is for the family. Pasensya na. Hindi po ko nakano po to. And let us pray for the family. Po, panalangin po natin ang pamilya. Magmula sa ama, sa ina, mga anak, mga magulang, mga kamag-anak, mga kapatid. Patuloy po nating ipanalangin na magandang relasyon, na maayos na komunikasyon at pangunawa sa bawat isa na yung pagmamahal ng Diyos ang babalot po sa kanila. Hindi pagmamahal ng mag-asawa lamang, kung hindi yung pagmamahal ng Diyos na ang salita niya ang siyang mangibabaw. So, for 1 minute, mga kapatid, let us bless the heaven. And can I ask right now, Ate Lydia, can you pray for the family after 1 minute po? And then you may lead us for seal this prayer. Maraming pong salamat. Let us all unmute. Our most gracious Heavenly Father, we come to you, Holy Spirit, Lord Jesus. Bless each and members of the family of each one of us in this room. Kailangan niya mahalin ang kanyang kasama. Lord, your love of Bless the family of Pastor Rory. Bless the family of the Kunesona, Ophelia, our sister Ophelia, Flora, Lord Jesus Christ. Mr. Lydia, Pastor Gently, and Sister Deacon Ruth, and Sister Bona, Lord. Bless each and every one of us in this room, Lord, especially our families. Help us to be the light for them, Lord, that they may follow us in our steps to praise you and thank you always. Lord Jesus, we ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Enemy, the family, but understanding. We love our Father. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa hapong ito, sa umagang ito, sa pamilya na pinagkaloob niyo sa amin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil dito sa pamilya na ito, Lord God, ay nararamdaman po namin ang pag-ibig niyo po, Panginoon. At naging daluyan sila po, Panginoon, itong aming mga pamilya na ito, kung bakit kami ay nandito, ay naging dahilan din para maging matatag kami, para matuto rin kaming magmahal, para matuto rin kaming magpatawad po, Panginoon, Lord God. At salamat sa mga ama, sa mga magulang namin, sa mga lola, sa mga lolo po, Panginoon, kung saan tinuro sa amin itong pamilya, itong pananampalataya,
na meron kami ngayon po, Panginoon. At dalangin po namin itong mga magulang namin po, Panginoon Lord, na mga nauna na po, Panginoon, ay nagpapasalamat kami dahil sa kanila po, Panginoon, ay tinuruan nila kami po, paano maging matatag po, Panginoon, sa pamagitan ng ninyo po, Panginoon. Salamat at dahil sa kanila po, Panginoon, ay nakilala namin kayo po, Panginoon, kung paano rin kami, Lord, maging masunurin at magkaroon din ng takot po, Panginoon. And we pray, Father, Lord God, na ang lahat ng bawat pamilya ay kayo po ang nasa gitna. Kayo po ang nangunguna, Lord God, sa bawat pamilya. Lord, wala pong magagawa ang bawat pamilya na ito kung wala kayo sa kalagitnaan. At Lord, nakita po namin ang kaibahan na merong pananampalataya, na merong takot po, Panginoon, ng isang pamilya. Lalo na yung isang ama na sumusunod sa inyo po, Panginoon Lord God. Pagka ang ama po, Panginoon Lord, ay nakilala kayo, ay susunod na ang iba pang mga miyembro ng pamilya po, Panginoon. At salamat din po sa aming mga auntie, tito, sa aming mga kapatid na nandyan po, Panginoon, na nagtutulungan po, Panginoon Lord God, nagmamahalan, nagsusunuran po, Panginoon, in spite na meron ding mga conflict na ito po, Panginoon. At gawin po itong conflict na ito po para lalong tumatag, para lalong makita po, Panginoon Lord, kung paano kayo gagawa at kikilos sa isang pamilya, lalo na sa mga magkakapatid na ito, Lord God. May mga pamilya na maliit, may mga pamilya na marami po, Panginoon. May mga pamilya na hindi pinagkalooban ng mga anak po, Panginoon. At Lord, still na nandyan kayo po, Panginoon Lord. At dito nakikreate yung unang-una, paano magkaroon ng communication, paano mold po, Panginoon, sa pamagitan ng pamilya na to. Kaya thank you, Lord, sa mga nauna na sa amin, sa mga nangangalaga sa amin, at sa mga aalagaan pa namin, Lord God, sa mga apo namin po, Panginoon, kung saan nandyan po, Panginoon, na siyang nagbibigay ng kagalakan sa aming buhay, nagbibigay ng inspirasyon din po, Panginoon. At Lord, i-bless nyo ang bawat tahanan na nandun kayo po, Panginoon. At Lord, alam po namin na Lord, yung salvation ng buong tahanan po, Panginoon. Even na yung sa mga bawat iglesia po, Panginoon, sa body of Christ, sa bawat bansa po, Panginoon, na may pamilya po, Panginoon, Lord God. At Lord, alam niyo po, Panginoon, Lord God, na napakahalaga na meron kaming pamilya, katulad ng meron kami ngayon. Kaya salamat po, Panginoon, binigyan nyo kami ng pagkakataon para namin mapakita ang pagmamahal ng kung ano kami meron ngayon. Kaya salamat po, Panginoon, sa ministry ng pamilya ng bawat isa sa amin po, Panginoon Lord. Gamitin nyo ang pamilya na ito upang lalong humayo po, Panginoon, sa iba't ibang at maging liwanag din sa ibang pamilya na ito, lalo na doon sa mga patahanan na wala pang hindi pa kayo kilala po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We fully surrender to you, our family, Lord God, family ng dito sa Daybreak, family ng bawat iglesia na kinatatayuan namin, kinasasakupan namin po, Panginoon. Pamilya po, Panginoon, nyo kami po, Panginoon, ng inyong kingdom, ng heaven po, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Ate Lydia. Nandito po tayo ngayon po sa panalangin para po sa bansa, sa bawat nation, sa bawat gobyerno na nangunguna. Panalangin po natin ang Israel patuloy at sa mga ibang mga bansang na kung saan ay gumagawa pa rin ng pagnanakot o kaguluhan. But we praise God that some, katulad po ng Hamas group sa Gaza, ay meron na po silang pinapalaya o napalaya na. Salamat at patuloy na panalangin natin ang mga Ukraine, ang Pilipinas, ang USA,
ang Africa sa bawat mga kalamidad na nagaganap at nangyayari. So mga kapatid, sa loob po ng 1 minuto, let us bless the heaven and let us all unmute. Panginoon, Lord Father God, Holy Spirit, Lord Jesus Christ, Lord the God, our sovereign God, the Lord, maker of heaven and earth and the universe, to govern all the nations and countries, Lord, and all government officials, all these leaders of the world, the Lord, give them wisdom and knowledge that they may seek peace and give peace a chance, O Lord, that we may live harmoniously in this wonderful creation of the earth, O Lord. Ask you to bless our country against China, O Lord. Whatever they've been doing, we rebuke them in the name of Jesus, that they will leave us, O Lord. Likewise with Ukraine, O Lord, and Russia. Give them peace in their countries, Lord. Ask this in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Next, panalangin po natin ng bawat church and ministry on body of Christ. Let us continue to pray for the pastors, deaconesses, church leaders, and members, that they may remain faithful to God, loyal, and sa kung man sila dumarating sa kanilang mga pagsubok o may mga difficulties mga nangyayari, that they will not confirm but be transformed in God's help. Sabi po sa Hebrew chapter 14 verse 7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of the way of life and imitate their faith. Let us all unmute and bless the heaven for 1 minute, mga kapatid. Yes, Lord, pinapipray po namin ang mga leaders na Lord Jesus, Lord, the patuloy Father po. God, we're praying for our pastors and ministers. Bless each and every one of them, Lord. Give them good health, strength, that they may be able to preach your name, your words, O Lord. I pray, Father God, Bless our hallelujah, pastors and our lay your Holy leaders. Spirit, oh God, Bless to fill them up, Lord. our Heavenly Father God, workers in this oh God, daybreak, praying, oh the Lord pastors and Jesus, not deaconesses only, this Father God, hallelujah, daybreak, global Lord, ministries. Dr. Pray, Net, Father God, hallelujah, Lord, for all, oh God, denominations, oh God, Grace the body Church, of Christ Christ. Center Church, Oh, I Lord. pray, Father God, hallelujah, oh God, Thank you for all these things, hallelujah, Lord. feel them In with the the name power of of the Jesus. Spirit, like Amen. this name of the Holy Spirit, We're doing even bless them spiritually, financially, protect them. In Jesus' name, amen and amen. Next, meron po bang nagdiriwang ng kanilang birthday today? Para po kayo po ay aming ipanalangin. Or anniversary, wedding anniversary, or church anniversary. Meron po? Okay. Wala. Tigunizona, for the Thanksgiving prayer, please. Sino po ang ating no? tayo po ay tumakbo sa ating pong pananalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa mga bahaginan ng mga karanasan po namin kung paano po kayo kumilos sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa mga sharing na kung saan naging inspirasyon po sa amin na magpatuloy po kami
sapat na ino-offer mo po sa amin na uh, kat sa oras pong ito, ang dami-dami po naming mga na-realize na tunay nga Panginoon na ikaw lang yung Diyos na amin pong susundin at alam po namin walang magagawa ang kaaway basta nakaangkla po kami sa inyo Panginoon. At ganun din po amin pong dinideclare lahat po ng mga idinalangin po namin sa ilang pillars of society Panginoon. We claim Panginoon na through this prayer ay lahat ng mga idinalangin po namin ay tunay nga po na iyong pong pakikinggan at gagawin sa tinakda mong panahon, Panginoon. Continue to bless us, Lord, yung mga anak mo na nandito, lahat po ng nag-offer ng prayer, lahat po ng mga anak mo na nakinig in our own ways, little ways, Panginoon. Alam po namin na papurihan po namin ang iyong pangalan at continue, Lord, na gamitin mo kami sa mga lugar kung nasan po kami at makita po nila ang glory mo Panginoon sa buhay po namin. Lord, tulungan niyo po kami at patuloy niyo po kaming linisin ng iyong Santong Espiritu. At ang lahat po ng idinadalangin po namin ay amin pong tinatanggap ng may pagpupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Sa ating pong pansamantalang paghihiwalay, tanggapin po natin ang bendisyon ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay tunay na magbibigay sa atin ng ganap na kapanatagan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, magkakaroon tayo ng lakas, tatag, sapagkat siya'y ating kasama sa pagkilos ng banal na Espiritu, sapagkat siyang nagtuturo, gumagabay sa ating pamumuhay bilang kanyang mga anak. Dahil siya ang liwanag, siya ang daan, at siya ang tunay na nagbibigay katotohanan sa ating lakaring pananampalataya dito sa mundong ito. At tanggapin po natin ang pagpapalang ito ng ating Diyos Ama sa kanyang mismong salita. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And everyone will say, Amen, Amen, and Amen. Sige po, mga kapatid, bago po tayo mag-pictures, please be with me for a while. Thank you again, Deaconess Zona. Tomorrow, si Deaconess Feby ang mangunguna sa atin. And then 29, si Ninang Olive. Next. Ayan po, mga kapatid. Kompleto na po yan ang ating pong ano. So, Deaconess Zona, last Monday pa ulit. Ano na yan? Kubilat na yan dito. So, marami pong salamat. And see you all tomorrow. God bless us all. Thank you. And then let us